Dahil hiwalay sa kabayanan ang isla ng Tubabaw sa Giwan, Eastern Samar, bangka ang tanging paraan para makatawid sa mahigit 1 kilometrong dagat. Kaya't maliban sa pangingisda, pamamangka ang ikinabubuhay ng mga residente. Pero hindi lang sa mga matatandang bangkero nakasalalay ang pagtawid sa dagat, pati na sa mga munting braso't kamay ng mga bata. Nakikipagsabayan sa pagsagwan katulad ng 9 na taong gulang na si Angelo, ang pinakabatang bangkero sa Isla Tubabaw. Yung binta po, binibigay po sa nanay ko. Anong ginagawa niya nanay doon sa kita mo? Binibili ng bigas. 8 taong gulang lang daw si Angelo nung natutong mamangka ang desagwan nilang bangka na nagkakahalaga ng 4,500 pesos. Kanila raw hinulug-hulugan. Bagamat sanay sa pagsagwan, may mga pagkakataong nananakit pa rin daw ang kanyang katawan. Sabi ko sa kanya, tigil mo yung pagbabangkero, hindi naman malaki yung kinikita mo. Tapos yung pag-aaral mo, yan, nahinto ka ng pag-aaral. Dapat ngayon, grade 5 ka na. Hindi ko naman siya napipigilan. Minsan sinasabihan ko, matulog ka muna. Pagpunta ko dito, wala na ditong bangka. At saka si Angelo nandoon na. Kahirapan din ang nagtulak sa 13 anyos na si RJ para iwan ang pag-aaral para maging bangkero. Grade 5 na sana siya ngayong pasukan. Kaya pinaawak pag-eskwela. Kaya wala may paralit gamit. Asa pagbangkero ko na lakay. Wala paralit pugas. Dagdag pasanin pa sa murang balikat ni RJ ang pagkakasakit sa bato ng kanyang ama. Kaya't inaako na rin niya ang responsibilidad sa pagtaguyod ng 11 niyang mga kapatid. Si RJ ang nagsisilbing punong bangkero sa kanilang demotor na bangka. Paano naman mahanap buhay natin kasi may sakit ko naman yan. Paano naman makakain tayo kasi may sakit naman. Hindi ko naman kaya makahanap buhay yan. Kaya yung nakahanap buhay na lang talaga siya, tawid-tawid doon. Sa pamamangka rin umaasang magpinsang Nino, 11 anyos, at si Dino, 12 anyos, para kumita ng pera. Pagsipon. Ito mahirap pagbuhat ng sagwan. Sa maghapong pamamangka, tila binindisyonan na raw sila ng dagat kung kumita sila ng 50 pesos. Kakaroon ng mabuti para matapos ang pag-eskwela. Ayaw ko po bangkero habang buhay. Samantala, mahigit 1 taon mula nung nakilala namin ang mga batang bangkero. Nitong 8 ng Nobyembre, naglandfall sa Kabisayaan si Super Typhoon Yolanda. At ang una niyang landfall, ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Ang bayan ng mga batang bangkero. At nitong Huwebes, tumungo kami roon para alamin kung nakaligtas kaya ang mga batang bangkero. Sa nakalipas na 2 linggo, 2 beses akong nagtungo ng Tacloban City. Doon ko unang nakita ang tindi ng lupit ni Yolanda. Nitong Huwebes lang, ang bayan naman ng Giwan sa Eastern Samar ang aking binisita.
puro ho destruction at devastation ang makikita. Halos lahat ng bahay wasak. Kung meron man pong mangilan-ngilan na nakatayo, nagtamo pa rin ang malaking damage. Para kang nasa isang pelikula, yung mga doomsday movie, yung nagsasabi yung end of the world na. Sa tala ng NDRRMC o ng National Disaster and Risk Reduction Management Council, umabot sa 79 ang bilang ng mga nasawi sa bayan ng Giwan. Maliit ito kumpara sa libo-libong mga namatay sa Tacloban City. Gaano kalakas ho yung hangin? Kasi kayo unang-unang landfall yung unang bugso. Paano ho? Malakas? Malakas talaga po. Paano ho? Umiikot? Ganon? Masakit sa tainga. Yung bubong namin, yung po, buong lumipad. Akala namin talagang katapusan na po namin. Sa kabila ng malawak at matinding pinsala, sisimula ng ayusin ng mga residente ang mga nasira nilang tahanan. Bagamat mukhang matatagalan pa bago tuluyang makabangon ang buong bayan. Ang dating palengke na nakuhanan pa namin ng buo noon lamang nakaraang taon, para lang winalis ng hangin. Noon lamang isang taon ay nakunan pa ng ating programa na buong-buo at napakaganda nitong simbahang ito. Pero pagkatapos nitong hagupitin ni Super Typhoon Yolanda, ito na lang ang natitira. At ayon sa mga taga rito, 100 years ago raw, meron na ring tumama ritong napakalakas na bagyo. Pero kinaya ng simbahan. Not this time, Super Typhoon Yolanda. Hindi niya natagalan yung lakas ng hangin dahil talagang bumigay yung malaking bahagi ng simbahan. Sa airport, walang patid ang pagdating ng tulong. Ang sitwasyon dito sa airport ng Giwan, dito sa Eastern Samar, ay wala gaanong pinagkaiba sa sitwasyon sa Tacloban sa Leyte. Yung kanilang terminal, wasak na rin. At marami ring mga kababayan tayo ritong nag-aantay ng tsansa na makasakay ng C-130 o kahit anumang eroplano para makaalis na ng Giwan. Na-stroke! Kaya na ano yan bagyo. Na-stroke nung bagyo. Libreng sakay sa mga military plane ng Amerika at ng ibang mga bansa ang inaasahan ng mga kababayan natin sa Giwan. Pauwi na po kami ng Maynila sa may Kawayan. Nasaan na ho yung nanay at tatay nyo? Nakuha nyo yung bangkay? Nakalibing na po. Hindi namin nabutan. Konti lang po. Matapos naming maipamigay ang dala naming kaunting relief goods, sinimulan na namin ang aming misyon, ang hanapin ang mga batang bangkero na nakapanayam ng aming programa noon lamang nakaraang taon. Unang hinanap ng aming team si RJ na nakatira sa barangay Lupok. Siya yung tatay ni RJ. Tay, kamusta kayo? Kamusta si RJ? Pusing andun sa RJ? andun sa taas. Opo. Andun. Ito ma. Ayun sa taas. Bagamat wala namang nasaktan o namatay sa pamilya ni RJ, hindi rin nakaligtas sa dilubyo ang kanilang tahanan. Gamit ang pinagtagpi-tagping yero at piraso ng kahoy na pinulot mula sa inanod na bahay, mag-isang binuo ni RJ ang kanilang barong-barong para lang may masilungan ang kanyang mga magulang at 11 mga kapatid. Malungkot. Dahil kay na Pullman, paros pagpatingat puan, pusti. Kaya ng mga appliances na kadat o ganla, waray nga ni palig. At dahil mahal pa sa ginto ang gasolina ngayon sa Giwan, pansamantala munang tumigil sa pagbabangkero si RJ. Sa relief goods muna umaasa ang kanilang pamilya. Kung tulungan mo kami, kaya wala kaming pagkain, mahirap yung namin. Walang ibinibili pagkain yan. Mahirap pagkain namin, yung namin. Buhay, wala.
sumakay ng bangka. Tinungo namin ang Isla Tubabaw, kung saan naman nakatira ang 3 pang batang bangkero na aming nakilala. Sa laot pa lang, tanaw na ang laki ng pinsalang idinulot ni Yolanda sa isla. Bilir, ayan yung bata, oh. Halika. Nahanap ka namin eh. Halika, dali. Anong nangyari dito sa inyong isla? Pagdating ng madaling araw, siguro alas 4 ng umaga, alas 5, nakita na namin yung mga kahoy. Lahat na sila nasira na sa bagyo. Di ang lakas ho. Lakas. Tapos nakita namin yung malakas na alon. Tapos lumabas na kami ng bahay kasi yung bahay namin lampas na ng dagat. Ng tubig? Oo. So lumalangoy na ho kayo noon? Lumalangoy na kami. Ang bahay ni na Angelo sa gilid lang ng dagat. Winarak ng gabahay daw na tubig dagat. Ang desagwang bangka ni Angelo. Ito yung bangka. Tabla na lang ang natira. Tinungo rin namin ang kabilang bahagi ng isla, kung saan naman nakatira ang pamilya ni Dino. Baka yan na yung mga bata yan, ha? Sila. Sino yan? Malayo pa lang, natanaw na namin siya, kasama ang iba pang mga kapatid na naliligo sa dagat. Para bang limot agad nila ang pinagdaanang bagyo ng kanilang isla. Halika. Buhay! Kumusta ka na? Laki mo na daw Paano ka nakaligtas? Anong ginawa mo? Umago. Nagtago? Nandun kayo sa evacuation? Malakas ba? Opo. Paano na yung pagiging bangkero mo? Sira. Nasira. So ngayon, paano yun? Paano hanap buhay? Wala na. Mayroon na lang ng bangka para magbangkero. Sinamahan kami ni Dino sa bahay ng kanyang pinsan na si Nino. Kamusta po kayo nung bagyo? Iiyak dahil sa kahirapan kasi yung bahay namin nalis yung bubong. Wala na kami matirhan. Bagamat wala doon ang bata, masaya kaming nalaman sa kanyang ina na nakaligtas ito at kasalukuyang tumutulong daw sa bukid.